Talagang lumalabas ngayon sa social media, allegedly, ang di umano'y 150 million na natanggap ng mga kongresista para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pagkakaluno nga daw dahil sa 1.5 million. Mula sa Fel Flores Facebook page, 1.5 million signing bonus. Wala galilabot sa 150 million nga ipaagi sa ayuda sa mga kongresista. Nakabaton pagid gali sila sa pambaon o balon nga ginatawag nga nagabalor sang 1.5 million para lang magpirma sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sang una nagabalor lang ang 1 million ang ginahatag pero subong ilaini ginaspasakaan sa 1.5 million para lang matuman ang ila gusto matabo. Lumalabas ngayon na sinabing 150 million nga daw ang ibabayad sa mga congressman na pipirma sa nasabing impeachment ni Vice Sara Duterte. Mula nga noong February 7, mga maritas, may latest tayong chika noong January 8, 2025, 6 lang na kongresista ang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Walang iba kundi ang Makabayan Bloc pero ang lapag ng 10 a.m. 80 na ang pirma. Then biglang may lumutang na alleged na offer na 25 million allocation for AKAP, 25 million for AICS, 100 million para sa INFA Corrupt DPWH OSEC na i-release later via OPDBM. So pumapatak na 150 million nga ang i-offer para sa mga kongresista. Ito'y para na rin makatulong sa kanilang mga lugar. Kapalit nga lang nito ay ang pamumuhudas para pirmahan at mapatalsik ang Vice President ng bansa na si VP Sara Duterte. Sa ibang update, nanawagan si Senator Bongo na maging mahinahon, especially the supporters of former President Duterte, at ayon sa kanya ay mas importante daw ngayon mag-focus sa kalusugan ng dating Pangulo. At nagsalita din ng bagong council ng Pangulong Duterte na isang ICC lawyer na si Nicholas Kaufman. Ayon sa kanya, he was completely denied all his rights in the Philippines. That would obviously be a major argument in the course of his defense. I am very confident of the strongest defense possible, and I am very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Samantala, nanawagan naman ang Malacanang sa kumakalat na mga fake news. Fake news naglipa na para ilihis ang katotohanan, Malacanang official. Talagang dumarami po ang fake news para pumalihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo kahit po mismo si dating ES Executive Secretary Salvador Medialdia. Nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Ito yung dahil na rin siguro sa pagkakadismaya na hindi agad-agad nila nakikita ang dating Pangulo at ang pag-aalala. Yan ang ating show. Basta update. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.